Karma ni Remulla Korte dineklara na illegal ang pagdala kay Digong sa ICC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nagdeklara na ang ating Korte Suprema na sila lamang ang maaaring mag-authorize ng extradition. At kung i-apply natin ito sa nangyari sa dating Pangulong Duterte na tila sa pilitang dinala ang dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague, Netherlands sa ICC na tila maituturing na illegal ang pag-aresto sa kanya ng Marcos administration. Talagang may kalalagyan dito si BBM, sina Remulla, sina General Torre at ang iba pa nilang kasamahan. Hindi na rin dito po pwede pa ang i-bend ang law gaya ng sinabi ni Boying Remulla na bagong ombudsman. Kaya tila nananaig pa rin ang katotohanan na illegal talaga ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin pa papuntang ICC The Hague, Netherlands. Supreme Court declares only courts can authorize extradition. What this means for the Duterte case. This is not an opinion piece. This is news. Please share. Hours ago, the Supreme Court of the Philippines approved the rules on extradition proceedings dated April 2025. These rules were published lately and will officially take effect in November 2025 after the required publication in the official gazette or a newspaper of general circulation. The rules outline how extradition cases must be handled in the Philippines. They clarify that extradition, the process of sending a person to another country for prosecution or punishment, is not an executive function. It is a judicial process that must go through the courts. Main provisions of the new rules. The new rules set several clear requirements. Filing of petition in court. The Department of Justice must file a verified petition before a regional trial court to start an extradition case. The case cannot proceed without this filing. Judicial warrant of arrest. Only the court may issue a warrant of arrest, and only after finding probable cause. Arrest cannot be based solely on an executive request. Right to bail and counsel. The person sought for extradition has the right to a lawyer and may apply for bail if they can prove they are not a flight risk. Ayan. So, totoo lang talaga, no? Sa nangyari dito kay PRRD, no? Putulin muna natin yan. Talagang may posibilidad talaga na marami talagang mananagot dyan. Diba? Alam naman ng lahat, halos lahat, no? Na talagang hindi tama ang naging pagdala kay PRRD sa ICC. Diba? Hindi sila dumaan sa tamang proseso. Hindi nila dinaan yun. Kaya yun yung pinagmamalaki nilang bend the law. Diba? Alam naman natin, no? Kinonsinti nila yung sinabi ni Tulfo na pwede, kahit minsan-minsan, pwede naman nating i-bend ang law. Ngayon, binigyan naman nila ng kahulugan. Kumbaga, pinangatwiranan nila yung bend the law. Ayan ang nangyari. Diyan, kumbaga, yan ang isa sa mga sample ng bend the law. Diba? Yung kay PRRD. Kung tutusin talaga, napaka-unfair sa isang Tatay Digong yung nangyari. Hindi tama yung ginawa nilang proseso. Diba? Hindi nila dinaan sa tama. Kumbaga yung korte dito parang binaliwala. Diba? Kasi ura-urada, pag uwi ni PRRD, pinuntahan na nila agad, binasahan na agad ni Torre. Makita natin, binasahan na, no? Kahit nasa cellphone. Na alam naman natin na parang hindi naman kaaya-aya yung ganun na sa cellphone mo lang binabasa yung warrant of arrest. Wala ka man lang ka-effort na merong papel, di ba? Ganon. Kailangan may ganon eh. Talagang parang halatang minamadali na si PRRD ay dalhin sa ibang bansa. Di ba? Kaya, ito rin yung isa sa nagiging dahilan kung bakit si BP Sara ay hinaharang.
'Di ba? Hinaharang. Ibig sabihin, ayaw siyang patakbuhin presidente, ayaw siyang patakbuhin ano. Kaya lahat ng kaso sinasampa kay BP Sara. Mantakin mo, 125 million ang problema niya, pero yung bilyon-bilyon hindi napapansin. Pero si BP Sara ang pinupuntirya. Diba? Ayaw nila maging presidente yan kasi alam nila yung mangyayari. Diba? Ang kinakatakutan nila dyan yung the revenge. Hindi naman yung revenge na masama. No? Yung ika nga, yung karma bumalik doon sa mga taong gumawa ng ganyan sa mga Duterte. Yun ang kinakatakot nila. Turnover after final judgment. The person can only be surrendered to the requesting country after the court's decision becomes final and executory. There must be no pending appeal or motion. Application to pending cases. Under Rule 6, Section 4, the rules apply to all pending extradition-related scenes, including those involving provisional arrests or bail applications. These provisions emphasize that only a Philippine court can authorize the arrest, detention, and surrender of any person for extradition. Relation to the Duterte case. Earlier in 2025, former President Rodrigo Duterte was arrested and transferred to The Hague in connection with proceedings before the International Criminal Court. The government justified the act by citing Section 17 of the Republic Act No. 9851, which allows cooperation with international tribunals. However, the arrest and surrender reportedly occurred without a court petition, without judicial warrant, and without a final judgment. Several petitions were later filed in Philippine courts questioning the legality of the act. Those cases remain unresolved. Now that the rules on extradition proceedings are in effect, several legal questions arise. Questions arising from the new rules. If the case questioning Duterte's surrender is still pending, will these rules apply? The rule's transitory provision states that they apply to all pending proceedings. If applied to the Duterte case, they could serve as a standard for determining whether the earlier arrest and transfer followed proper procedure. If the Supreme Court applies these rules, would the arrest and surrender be considered illegal? The rules require a verified petition, a judicial finding of probable cause, and a final judgment before surrender. If none of these steps were followed, the act may be found inconsistent with the Constitution's guarantee of due process. Nakakatuwa naman talaga yung Supreme Court dahil kahit pa paano meron pa tayong inaasahan. 'Di ba? Kasi yan na lang talaga yung inaasahan talaga natin kasi lahat talaga is akupado na ng mga, alam niyo na. 'Di ba? Kumbaga eto na lang dati Senado is ayan, inaasahan natin yan kasi maganda pa yung takbo noon. Kaso nga ngayon, iba na, 'di ba? Simula nung nagkaroon ng kantahan diyan sa Senado, is biglang nagpalitan. Kaya parang eto na lang talaga yung magiging sandigan natin, yung Supreme Court, na kahit papaano pumapabor pa talaga yung desisyon nila sa tama. 'Di ba? Pero sa Senado naman, meron pa naman tayong mga may pag-asa pa, no? Kasi nga 'di ba? Parang magkakaroon daw ng palitan na naman. Yun yung nagiging yun yung nagiging chismis, no? Na baka si Peter Cayetano daw ang pumalit or babalik si Marcos. Hindi natin alam. Pero mas maganda na sigurong ganun. Hindi. Siguro sa ngayon, talagang ako bilib ako sa Supreme Court dahil sa ginagawa nilang pagkilos ng ganyan at alam natin na pinapakita nila kung ano yung tama. Kung mali ka, kung tama ka, ipaglalaban ka. 'Di ba? Alam nilang may mga mali sa nangyari kay PRRD. Kaya ayan. Bukas ang isip dahil sa ganyan. Hindi sila namumulitika, hindi katulad ng iba. If declared illegal, what are the possible legal consequences? Could the officials who participated in the arrest and transfer without judicial authority face criminal or administrative liability?
what are the implications for other officials under ICC investigation, such as Senator Bato de la Rosa, former Secretary Vitaliano Aguirre, or Senator Bongo? Under the rules, no Filipino citizen may be surrendered to a foreign or international tribunal without judicial process. Any future attempt to arrest or transfer them without a Philippine court order would be contrary to these rules and to the Constitution's Due Process Clause. Possible broader effects. The new rules may affect how the Philippine government handles future cooperation with foreign or international tribunals, and a clearer safeguard for all future extradition or surrender cases, ensuring that no one may be turned over to another jurisdiction without court supervision. These developments could also define the limits of the executive branch power to cooperate internationally. The rules show that such cooperation cannot go beyond what the Constitution allows, and that judicial review remains a necessary step. Ngayong nagdeklara na ang ating Korte Suprema na sila lamang ang maaaring mag-authorize ng extradition, kaya't siguradong mananagot at may kalalagyan ang mga sangkot sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at sapi. Pero kung tutusin, hindi pa tayo pwedeng magbunyi. Diba? Kahit sabihin natin na alam ng Supreme Court ang tama, pinaglalaban nila yung tama na hindi talaga dumaan sa tamang proseso at mali yung mga gumawa nun kay Tatay Digong. Sa tingin ko kasi sa panahong ito, hindi pa para maparusahan o managot yung mga taong nasa likod ng pagkakadala kay PRRD sa Dahig. Diba? Alam naman natin yan eh. Syempre, who controlled the game? Kumbaga, siguro, after 3 years, no, kung sakasakali na buenasen tayo na magpalit, no, ng administrasyon, baka pwedeng mangyari yun. Pero sa panahon talaga ngayon, kahit tayo gusto natin magkaroon ng katarungan ang nangyari kay PRRD at magkaroon ng katarungan lahat ng mga nangyari sa taong bayan, parang malabo pa, parang suntok tayo sa buwan. 'Di ba? Kasi nga naman, alam naman natin kung sino ang mga magkakakampi, sila ang nananalo ngayon. Kumbaga, nasa ibabaw sila ngayon eh. Kayang-kaya nilang lusutan 'yan. No? Pero syempre, wala tayong magagawa kundi maghintay after 3 years. Siguro after 3 years kapag si VP Sara ay maayos na nakatawid hanggang 2028, hanggang eleksyon. At hindi siya naanuhan. Ang laki ng pag-asa niya. Siguradong dyan natin masasabi na mananagot ang mga dapat managot. Ultimo dyan sa flood control project na yan, siguradong mananagot ang mga dapat managot. Pero sa ngayon, mga katunay, masakit mang isipin, tanggapin na lang muna natin na lahat muna yan ay isang panaginip lang. Hindi, totoo yan. Sa ngayon, kahit na, kumbaga pero nakikita naman natin Supreme Court, talagang kahit pa paano is nandiyadyaan. Pero sana nga, mapanagot sila kung mapapanagot, pero talagang pilitang dinala sa The Hague, Netherlands sa ICC. Kaya't inaasahan ng mga netizens na magkakaroon na ng tamang hustisya para kay dating Pangulong Duterte. At siguradong madadamay din dito si Trillanes dahil number 1 siyang vocal sa pagdidiin na dapat dalhin sa ICC si dating Pangulong Duterte. Ayan yung taong yan, si Boss Trill. Sa totoo lang, ang taong bayan hindi na naniniwala sa kanya. Ang naniniwala na lang sa kanya is yung mga taong galit sa mga Duterte. Yung mga tao na gustong makulong at mawala ang mga Duterte. Yun na lang ang talagang naniniwala sa kanya. At ang lahat ng kaalyado ng mga Duterte. Panoorin natin ang buong video. Ito yung picture. The only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ikaw, klaseng tao, maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, may
putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. Kaya naman pala Tatay Digong eh. Kaya naman pala talaga na itong si Boss Trill, ayan, pinakita na magkasama sila sa picture ni Tatay Digong. Eh gusto niya palang maging Vice President ni Tatay Digong nung eleksyon. Tinanggihan ngayon ni Tatay Digong. Kaya naman pala galit na galit si Boss Trill kay Tatay Digong at hindi na siya tinitigilan. Kasi syempre kakapit siya sa pangalan ni Tatay Digong. Syempre minsan lang to. Malakas ang Duterte. Kapag kumapit ako sa Duterte, mananalo akong Vice President. Kaso nga lang yung pangarap na ganon, hindi na natuloy dahil tinanggihan ni Tatay Digong. Kaya eto naman ngayon yung nagiging buwelta niya kay Tatay Digong. So ibig sabihin yan, halatang halata talaga na may tampo talaga siya kay Tatay Digong. Tampo na lang sabihin natin. No? Eh, buti na lang kamo, Tatay Digong. Buti na lang. No? It's very dangerous, ambitious kasi. Tama. Na gusto ka agad Kumontakin mo, classrooms built in 1 year, 23,359 si FPRRD. Tapos, BBM, 22 classroom. Masabihin nila, hindi pa naman tapos ang 3 taon eh. Baka madagdagan pa yan. si Presidente. Gusto ito magpresidente. Kaya nga ngayon Tatay Digong kung baga kinarma na siya ngayon 'di ba? Ultimo pagiging mayor, hindi na siya nananalo. Kaya kung hindi na siya tatalab sa pagiging mayor, takbo na lang siya sa pagiging konsihal. Pero pag hindi pa rin tumalab sa pagiging konsihal, barangay chairman. Pag hindi pa rin tumalab sa pagiging barangay chairman, open ang barangay tanod. Baka yung mga malapitan, kailangan ng barangay tanod. Diba? Yung barangay chairman sa Caloocan. Diba? Kasi sa Caloocan tumakbo si Boss Trill. Ay, nako. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. Diba? Si Tatay Digong na mismo ang nagsabi na ambisyoso itong si Trililing. And actually, ni-reject ni Tatay Digong. Ni-reject diba? Pala. Kaya pala galit na galit. Ngayon, alam ko na. Maging vice president niya. That's why after nun, sayang ang diba, bayok. Puro paninira na lang si Trililing sa mga Duterte at kay Tatay Digong. Oh. Which is dati naman, believe na believe yang si Trililing kay Tatay Digong. Gusto pa nga niya maging vice presidente kay Tatay Digong Diba? Ang pangit ng ugali ni Trililing. Oh. Bagay na bagay mapagtanim talaga sa Marcos administration. Yung mga ugali nila, mga traidor. Bagay na bagay talaga. Kaya pansinin nyo ngayon si Trililing, di ba? Hindi talaga matahimik-tahimik. Oo. Inaasahan ng mga netizens na magkakaroon na ng tamang hustisya para kay dating Pangulong Duterte dahil sa iligal na pag-aresto sa kanya at dalhin pa sa The Hague, Netherlands sa ICC. Lalo pa ngayon, nagdeklara na ang ating Korte Suprema ng Pilipinas na sila lamang ang maaaring mag-authorize ng extradition at mayroong sinusunod na tamang rules at due process. Ano ang inyong opinion? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan din natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Syempre supportahan nyo yan si Mr. Real Talker at ang Robin Sweet Showbiz ito nga yung kinukuhanan din natin ng reaksyon. Pakisuportahan din mga katunay. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.